when we talk about liability, yung kumbaga sa salita pa natin, gaano ka ba kalalim yung involvement niya? Gaano siya kasangkot dun sa krimen na nangyari? Actually, that depends on kung ano yung hawak na ebidensya ng ombudsman natin. No? So, kung titignan natin, pagbabatayan natin yung mga partisipasyon ng mga mambabatas doon sa budget process, doon natin makikita ano kaya yung pwedeng ebidensya na hawak ng ombudsman na magpapahiwatig kung gaano kalalim ang involvement or liability ng isang mambabata. So may dalawang paraan. Meron yung mga paper trail. Siyempre may mga documentation yan. 'Di ba? Ito nga yung hawak dati nung yung yumaong si Yusek Cabral, 'di ba? Meron siyang mga pinangahawakan na mga papeles na magpapakita kung sino yung mga nakakuha ng kickback, saan napunta yung pera. So that's one way. The other way is yung testimonial evidence, no? At dito na nga papasok yung mga recently classified as state witnesses. Kaya tayo nalulusutan ng mga nagnanakaw kasi nga hindi transparent yung proseso. Right? Natatago nila yung paggawa ng budget mismo behind closed doors, no? Yan yung nangyari dun sa bicameral conference, 'di ba, na nagkaroon ng mga pulong-pulong na hindi alam ng media, hindi alam ng publiko, and kahit nga yung mga ibang mambabatas hindi nila alam ano yung nangyayari. So transparency in the budget is very very important. At yun ang wala, no? So kaya nga ang isa dapat na itinutulak natin, no, sa civil society, kayo sa media, kami sa academe, ay mapasa na yung batas na nagsasaad doon mismo kung paano talaga gagampanan yung budget process, which must include mga transparency mechanisms. Walang specific provision na nagbabawal sa isang Chamber of Congress kapag sila'y gumagawa ng inquiries in aid of legislation na imbitahin ang isang mambabatas sa kabilang kapulungan, no? There is no specific prohibition sa saligang batas natin. Wala ring specific prohibition sa batas o kaya sa rules nila, no? Kaya lang meron kasing tinatawag na customary parliamentary courtesy, no? Ano lang to? Kumbaga tradisyon na nila ng mga mambabatas na hindi sila mag-iimbita o hindi sila magsasabina ng kapwa nila mambabatas sa kabilang kapulungan. Pwede nila imbitahin, no? Yung invitation lang na sige, dumalo ka doon sa investigasyon, pero hindi nila mapipilit, no? So kung halimbawa tumanggi yung mambabatas na iniimbita, then wala silang magagawa doon. They cannot hold him in contempt. Hindi nila pwedeng paaresto, no? Hindi pwede yun. Maaari nilang imbitahin at maaaring kusang pumunta yung mambabatas na iniimbita, pero hindi siya pwedeng pilitin at hindi siya pwedeng arestuhin kung siya ay tumanggi na dumalo doon sa imbitasyon niya sa kanya. Okay. So, attorney, paano naman po natin makikilala po kung ang isang investigasyon masasabi po talaga natin na tunay, na paghahanap po ng mga katotohanan at hindi lamang po ito basta simpleng political weapon lang, lalong-lalo na laban po sa kanila pong mga kalaban, attorney? Simple lang ang sagot ko sa iyo. Malalaman natin kung seryoso yung investigasyon kung wala masyadong drama. Yes. Kung wala masyadong mga patawa. Ang batayan natin lagi pagdating sa public office is yung saligang batas natin, particularly Section 1, Article 11, yung public office is a public trust, no? And lahat ng mga public officials, including elected officials, ay ang expectation ay habang nasa nananatili sila sa poder dun sa kanilang office,
they will, behave properly. They will live humble lives. They will be responsible. They will be accountable, no? Yung hindi sila mag-aasal payaso, hindi sila magnanakaw sa kaban ng bayan, di ba? Yan yung expectation natin. No? Kung halimbawa, pagdating sa poder, ay nagnanakaw sila o nagkakalat sila ng mga maling impormasyon, hindi sila nabubuhay ng tama, then yung mga bumoto sa kanila, yung mga boto nila will not protect them, di ba, from the law. So if they violated any law or if they, did unlawful acts like spreading disinformation, hindi naman sila mapoprotektahan ng mga boto nila. They will have to suffer the consequences din. Ganun ang nangyari kay Congressman Barzaga, right? Kasi for a period, di ba, lumalabas na nagkakalat siya ng disinformation. Yeah. At yun na nga, napagsabihan na nga siya, na warningan na siya, na-suspended na, and all of that. Pero hindi pa rin natigil. No? So, siguro napuno na yung mga kasama niya, and they decided to expel him, no? Which is part of the rules naman, part of the constitution din naman yon, na may kapangyarihan ng isang chamber na patalsikin ng isang miyembro nila na hindi na naaayon sa kanilang mga patakaran, sa kanilang mga alituntunin, kahit na ba ito'y hinalal